Ako po ba'y mamahalin nyo pa kung ganyan lang ang ulam na ihahain ko sa inyo? Mag-comment nga kayo. Mamahalin nyo pa ba ako pag ganyan ang ulam? Painit po tayo ng mantika. Umpisahan ko na ha. Bubulyawan ko na yung mga ginang na nag-aabang sa lulutuin natin sa araw-araw, mga kaibigan. Ito po yung 3 pirasong pork chop na may konting taba, oh. Pagkakasahin natin ha. Ang gagawin ko, gugupit-gupitin ko muna. O kaya na may hiwain natin ng medyo mga 2 subok at ng dumami. Lalagyan ko po ng cornstarch iring isang malukong, oh. 2 kutsarang cornstarch. At syempre asin, paminta, haluin po natin yan. At ilalagay ko na rin ang ating pork chop. Tama naman mainit na itong ating mantika. So paghahaluin ko lang at piprito ko na po. Hindi lang pork chop ang gagawin natin, pahabain natin to. Manood kayo ha. O siya, prito na po natin. O ganyan lamang. Itong 3 pirasong pork chop hindi uusto sa maghapon ito. Kaya may naisip po akong gawin. Ang naisip ko ay dagdagan ng ibang ricado. Sasabawan pa natin para naman humaba at hanggang gabi na lang, isang beses na lang kayo magluluto. Sino na po ba nagluluto ng 2 beses pa sa isang araw? Masyadong makonsumo sa gasol yun. Huwag niyo pong itatapon to ha. Alam niyo na kung ano gagamitin natin dito ha. Siyempre kapag gusto nating makatipid talagang iisip tayo ng paraan. Kung magluluto kayo ng 2 beses sa isang araw gasol na gasol niyo pa lang dun na. Ubos na ang inyong budget, kaya isang beses na lang po yatang nagluluto yung mga nanonood sa atin. Tama po ba ako? Parang ang halaga ng gasol sa atin 1,000 na. Tama po ba? Mag-comment nga po ba kayo? Lalagyan ko po ng konting asukal to, tapos haluin natin. Ano ba ito? Ano ba itong hinahalo ko? Tignan nyo po kung ano. Ito naman po yung isang kalahating bloke ng tokwa. Naku po, may tubig pa. Tatanggalin ko nga po muna sandali yung tubig. Kapag kaganda rin may tubig kinakailangan po ito yung tuyo. Sandali. Ganun na lamang. Para mawala ng konti yung tubig. At magiging malabsak O diretso po. Basta ligisin nyo ng ligisin. Para makatipid lagyan po natin ng kalahating tasang harina. Toko at harina. Konting pamintang durog. At saka po asin. Diretso po ang paghahalo natin. Ligisin na ng ligisin at na magkasama-sama na yung harina at saka tokwa. Kung gusto niyo pong lagyan ng lasa, lagyan niyo ng konting paprika, konting garlic powder para may lasa-lasa ng konti. Diretso lang po. O yan na ulam natin. Pero isasama na natin at piprito na natin. Ganun. Yun. Magkakahiwa-hiwalay din naman po yan Para tipid ng gasol, hindi yung particular pa natin ipiprito. Masyado pang makonsumo sa gas yun. At saka sa mantika. Tama na yung ganire. O paminsan-minsan hahaluin nyo ha. At nang pumailalim naman yung tokwa at yun naman ang maprito. Nakita nyo, ang ganda no? Namumula na yung tokwa. Naluluto na rin po yung ating baboy. Pero diretso pat medyo hilaw-hilaw pa yung ating karning baboy. Pork chop po ang ginamit ko ha. Gandang tignan. Mamahalin niyo pa po ba ako kung ganiri lang ang ulam natin mga kaibigan? Sagot nga! O siya, ganire. Bahala na po kayo kung gaano nyo katustado gawin yung inyong karning baboy. Pero para po sa akin titigil na ako dito at hahanguin ko na po. Ayos na para sa akin to. Diba sinabi ko na sa inyo dati, ang pork chop po din sa lugar ko, napakadaling maluto at lumambot. Tama na po O hindi po ba? At least nabigyan ng bagong bihis, bagong muka ang pinagsamang tokwa at saka baboy. Kakaiba po yan. Diba? Hindi pa tayo tapos ha. Diyan muna kayo. Yung mantikang nasobra, hindi nyo kinakailangan yun. Kaya natin sinala. O panibagong mantika, panibagong kasirola. Pero ngayon 2 kutsarang mantika na lamang po. Yung sabaw naman ang tatrabahuhin natin. O mainit na ba? Mainit na. O siya, maglagay po tayo ng konting bawang. Katitik na sibuyas bombay. At saka po isang malaking kamatis, yung hinog na, para masabaw. Lagyan ko po ng konting atsuete para pampakulan ng konti, mga kalahating kutsarita. Hindi nyo kinakailangan ha. 2-3 kutsara po ng toyo ang ilagay natin. O siya, haluin po natin. 2 tasang tubig. Takpan po natin at hayaan natin kumulo sandali.
Kumukulo na ga. Oh, iri kumukulo na po. Lerot-lerot na yung kamatis eh. Dalingat masala iring ating kabuti sa lata. Nang ginawa ko to minsan ang naisama ko yung sabaw, hindi yung kabuti. Diretso, dito. Kaya ngayon maingat na po ako. Tanggalin yung sabaw, ilagay niyo po yung kabuti sa lata. Ganon din po yung ating mais. Ang mainam yung sariwang mais. Wala po ako nun eh. Kalahating lata lang ng mais ang lalagay ko. Sinala ko rin po. May natira pa oh. Mukha po ba itong sinuwam na mais? Hindi. Wala naman luya eh. Tsaka may kamatis. Takpan po ulit natin. Baka malimutan nyo. Narinig po yung cornstarch na pinagbabara natin, pinagulungan. Lagyan ko ng tubig at pampalapot. O, kumukulo na po. Hindi ko alam kung nalagyan ko ng pamintang durog. Lagyan po natin ha. Kung nalagyan ko, pasensya na po kayo. O, sibuyas na mura para maganda at may kulay. Tsaka po natin tunawin iring ating cornstarch na may konting tubig at ilagay natin para po lumapot yung sabaw. Hayaan yung lumapot yung sabaw ha. Pakuluan natin. Narinig po. Bago po kayo kumain, ganito gawin nyo. Ilagay nyo po ang ating sarsa din sa ating pinritong pork chop at tokwa. O gusto nyo naman, pagsamasamahin nyo na po bago kayo kumain. Depende sa kursunada nyo. Basta ang mahalaga, tostado po yung ating pork chop at saka po yung ating tokwa na pinrito. Ganda no? Ayos! So, kakainin nyo po ba yan? Mamahalin nyo pa ba ako? Pag ganiri ang ulam? Narinig po ang ulam natin. Ito yung style nyo na gusto nyong magkarning baboy pero iiran lang. Gusto nyo pahabain para maraming makakain. O ganito gawin nyo. Palagay ko magkakaayos talaga kayo. Mamahalin talaga kayo ng pamilya nyo. Maparaan si Mrs. Ayos po ba? O nagustuhan nyo po ba? O edi nakaraos. Bukas iba naman ang ulam natin. Ayos po ba? Si Ron Bilaro po.